beloved, Boss Mike, Cervera. Dito na tayo mga kababayan. Nako po. Nako po, eto na. Pasabog ng 18 Marines, sabog-sabog daw. Bakit kaya sabog-sabog mga kababayan? Bakit kaya? Pasok! Mga kabrigada, may mga nagulat umano sa naging revelasyon at pasabog ng mga nagpakilalang 18 na mga ex-Marines sa naganap na Senate Blue Ribbon Committee hearing nitong linggo. Pero may ilang nagsasabing tila naging sabog-sabog naman ang kanilang testimonya dahil sa mga sagot nilang inconsistent umano at hindi nagtutugma-tugma. Brigada Ino Flores, ibrigada mo. Brigada Na. Live Report. Naging Pakinggan natin. mainit ang usapin sa Senado matapos ang kontrobersyal na Blue Ribbon Committee hearing nitong linggo. Yan. Kung saan muling iginiit ng tinaguriang 18 ex-Marines Aha. ang kanilang mga alegasyon laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Yan. Sa naturang pagdinig inulit ng grupo ang kanilang affidavit noong Pebrero kung saan inaakusahan nila ang ilang opisyal na tumanggap umano ng milyong-milyong piso na nakalagay sa mga maleta na sinasabing galing sa kickback sa flood control projects. Ayon sa kanilang salaysay, umaabot umano sa 25 hanggang 70 million pesos ang laman ng bawat maleta. Agad itong pinabulaanan ng ilang nadawit na personalidad. Itinanggi ng mga opisyal ang mga alegasyon na tinawag itong walang basihan, habang binigyang diin ng ilang senador na may mga hindi tumutugbang detalye sa testimonya na dapat questionin. Hati rin ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang pasabog ang revelasyon dahil sa dami at bigat ng mga pangalang sangkot. Kita nyo mga kababayan, alam nyo na rito yung pangangatwiran ng bobo at tanga sa gumagamit ng utak mga kababayan, malalaman nyo na rito tingnan nyo ito. Sorry tatay tuloy. Pasabog yun, sir. Pasabog. Bakit, sir? Nung nakita ko, Nakita niya. naman consistent naman yung information nila, mga pahayag nila. Kita nyo mga kababayan, hindi bulag sila sa mga mali-mali na mga pahayag ng mga witness nila. Di ba? Di ba? Inday lie, hindi nila nakita yon. Yung iba-iba na umaga, gabi daw sila pumunta pero may araw pa. Na si Amy na nga ang sumasagot ng lahat ng mga tanong niya para maisalba, di ba? Ganon din si Marcoleta, ganon din si Alan Peter Cayetano. Tanong nila, sagot nila. Pero dito, sa mga taga-suporta, ng mga Duterte, wala yun, hindi nila titignan yun. Kasi sarado na ang mata, sarado na ang tenga, sarado na ang isip, bubunganga na lang sila. Kung ano na lang yung nakita nila, yun na yun. Kasi unang-una doon, yung kay Erwin Tulfo, kaya namang ituro nung isang Marines kung saan niya mismo sa lugar ng sa bahay ni Erwin Tulfo. Ang babaw. Kaya niyang balikan kung personal na pupuntahan. Alam mo, kuyang, kahit ako, kaya ko yan. Siguro ikaw, bobo ka, kaya hindi mo kayang gawin yun. Kaya nasasabi mo na legit yun. Madali lang pumunta sa bahay ng isang tao. Kaya ko nga rin mag-video-video sa labas Di ba? Pwedeng puntahan, saglit lang Madali lang yung kwento. Yung ganong katwiran, mababaw. Ang babaw-babaw. Di ba? Gusto nyo, puntahan ko yung bahay ni Munting Tinig. Sabihin ko, hinatiran ko ng isang maletang pera. Kapalit ng pagbaliktad niya. Di ba? Babaw mga kababayan. Isa pa. Next. So naniniwala kayo sir sa mga sinasabi niya? Yes, sir. Naniniwala. Kasi meron naman nakakasagot ng totoo doon na aayon sa issue So, kita mo, nakakasagot ng totoo. Tingnan nyo mga twiran yung mga bobo, mga kababayan. Pag bobo, hindi nila abot. Hindi abot ng mga isip nila yung mga bagay-bagay. Kaya hanggang doon na lang talaga sa ibaba. Kung ano yung nasabi, hindi na palalawakin. Doon lang, may binigay, tapos. Totoo na kagad. Eto mga kababayan, yung yung mga tao na madaling gumawa ng krimen. Bakit? Kasi pag ito binalitaan mo, hindi na mag-iisip to.
Oo, maghuhurumentado agad to. Ganon, mga kababayan. O, halimbawa, eto si kuya. O, halimbawa, mukhang angkas driver. Sabihin mo dyan, pre, yung asawa mo, nakita ko, naging 4 ang paa. Di ba mga kababayan, yung asawa mo, naging 4 ang paa, ay sigurado yan, uuwi na yan, baka mambugbog na yan. Di ba? Hindi niya na itatanong kung bakit ganon. Oo. Ibig sabihin kasi ng 4 ang paa, may katabing natulog. Malay mo naman. Kung yung anak, di ba? Kung meron na mga bumisita. Di ba mga kababayan? Nangyayari yun eh. Ano bang agenda nung kabilang bakit tinahadlangan na makarating or matuloy yung sesyon, no? Alin ang makarating ba? Alin ba matutuloy yung sesyon? Walang humahad lang doon, kuya. Oo. Walang humahad lang doon. Kaya nga itutuloy bukas, Monday. Si Erwin Gatchalian ang mamumuno. Bukas, imbitado lahat. Alin ang ayaw na matuloy? Di ba? Ang matutuloy, ang magtutuloy si Erwin. Gusto niya, imbitado lahat, 18 Marines, NBI, lahat ng pwedeng gustong pumunta, kahit walang imbitasyon, pumunta. Kahit ikaw pa mismo, pumunta pwede. Walang humahad lang kasi dyan eh. Yung pinipilit kasi na naratibo ng kampo ni Digong na pinipilit ka na wag pag-usapan ng flood control scam. Kundi ba naman kayo mga 1,000 kalahati na mga gunggong at tanga, ayan na nga, napakarami ng pinanagot ng gobyerno tungkol tungkol sa flood control scam. Pinipili nyo pa rin paniwalaan yung walang napatunayan. 'Di ba? Ganon sila eh. Mas pinipili pa rin nila yung tao na walang napatunayan kumpara kay Pangulong Bongbong na sandamakmak na ho yung pinakulong. Nandyan na mga kababayan, di ba? Sino? Si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, mga Diskaya, si Bunuan, ayun, pinagbigyan ng house arrest kasi mukhang hirap na hirap ng putang ina. Kinakarma na sa kakanakaw ng hayop na yan. Itong mga BGC boys at marami pang iba. So, ibig sabihin, meaning, marami na ho ang napapanagot at marami pang pananagutin. Ang tanong, bakit ayaw paniwalaan? Kasi sarado ang mga utak ng katulad netong mga gunggong. Hindi nila alam, hindi nila kayang unawain yung mga dapat nilang iniintindi at inuunawang maigi. Sarado, oo. Ayaw buksan ng isipan eh. Sabi nga sa kanta natin, buksan ng nakasarado isipan mula sa silid ng karimlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagkakalang may sagalapera. Wala naman tayong magagawa kahit na tulungan mong yung mga yan kung ayaw naman tulungan yung sarili, di ba? Wala tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa. Sige, tuloy kuya. Hearing session nila. Bakit? Di ba? Dahil ayaw nilang marinig o ayaw malaman ng buong sambayan ng Pilipino na may pasabog talaga. May pasabog talaga. Ay, Diyos ko. Manood ka bukas, kuya. Ngunit may mga naniniwalang naging sabog-sabog ang testimonya dahil sa umunoy inconsistency ng mga pahayag. Yan. Sabog-sabog, sir. Bakit, sir? Buti pa si kuya, buti pa tong kasama mo. Naniniwalang sabog-sabog. Sabog-sabog daw. Sabog-sabog ang testimonya dahil sa umunoy inconsistency ng mga pahayag. Sabog-sabog, sir. Bakit, sir? Hindi nagtutugma yung mga
statement ng mga Marines eh. Ah. Katulad nung inatira niya kay Tito Soto. Matagal na palang patay yung tao. Ah. Tapos si Dilima, hindi pa nga sila elected official ng mga panahon na yun. Ah. Kulong pa. Nakakulong, oh. So in a short answer, hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi nila? Ah. Sigurado ako. Meron ding Oo. nagdududa Kita nyo mga kababayan, sigurado pa si Kuya na talagang hindi totoo yung sinasabi. Di ba mga kababayan, yun yung gumagamit ng isip. Hindi lang basta narinig, paniniwalaan agad. Kaya madali hong napapahamak yung ganong tao. Yung naniniwala sa sasabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya yung mga DDS, nasisiraan na ng mga bait. Ah. na posibleng may bahid ng politika ang issue, lalo't mga hindi kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang idinadawit sa alegasyon. Halata naman sabog-sabog eh. Bakit? Kasi yung mga dati hindi nag-aano sa kanila, lalo na yung kay Sara, hindi nasama doon sa maleta. Yung mga kaalyado nila. Kita nyo, buti pa si nanay napansin. Yung mga kaalyado nila, yung karamihan doon hindi kasama sa mga pangalan. Pero meron nang nauna si Mark Villar at saka si Loren Legarda. Ngayon mga kababayan, tahimik sila ron sa dalawa. Bakit kaya? Nakuha nyo? Buti pa si nanay kasi ginagamit yung utak, nag-iisip. Hindi katulad ng mga DDS, bobo, tanga, kung ano na lang yung narinig, yun na lang. Diba, Saldi Magbalon? Poging-pogi mo siya. Siyempre. Sabi ko sa iyo wala kang itatapong segundo ron ano. Yan, mga kababayan, sabog-sabog. Yan, Oo. Inano na sa Senado yung impis ni Sara, lahat na may maleta. Di ba? Kumbaga, sa tingin nyo ma'am, pamumulitika lang to. Sa ngayon, nananatiling palaisipan Diba? kung ang mga ibinunyag ba ng 18 ex-Marines ay isang malaking revelasyon o isa lamang kontrobersyal na salaysay na Wala yung mga yan Sabi ko sa inyo, yung mga pinapaniwalaan nila, katulad nila Marcoleta, di ba? Namimili lang din ng gusto nilang paniwalaan Namimili lang ng namimili mga kababayan tulad niyan, malaking usapin ngayon, yung bend the law. Bakit? Kasi si Erwin Tulfo na ngayon, yung chairman ng committee na masyadong aros na aros. Pantasya ni Marcoleta. Nakuha nyo? Mga kababayan, eto ho yung kung baga sa babae, dito ho, kastang-kasta si Marcoleta Saan? Dito sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Hayok na hayok. Oo, ganun ba yun? Parang ang pangit nung kastang-kasta. Naku, Erica, live tayo, Erica Gani, replay pala tayo, replay. Di ba mga kababayan? Yan yung alin, pinanggigigilan, hayok na hayok, si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon, binabanatan nila ngayon sa bend the law. Our beloved Boss Mike Cervera.